Sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina, parang pamilyar na ang pakiramdam. Reklamo sa pamasahe, pagtaas ng presyo ng pagkain, bigat sa bulsa. Pero alam mo ba, hindi na ito bagong kwento. Mahigit 4 na dekada na, paulit-ulit na dumadaan ang mundo sa tinatawag na oil crisis. At bawat crisis, ramdam ng bawat Pilipino. Kaya ang tanong, bakit ito nangyayari? At bakit hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakalaya dito? Alamin natin. Noong dekada 80, ramdam na ramdam ng Pilipinas ang epekto ng pangdaigdig na oil crisis. Nagsimula ito sa pagtaas ng presyo ng langis noong 1979, nagdulot ng tensyon at giyera sa Middle East. Resulta, tumaas ang inflation, bumagal ang ekonomiya, tumaas ang gastusin ng bawat Pilipino. At bilang tugon, ipinasa ang batas pambansang bilang 73 noong 1980. Ang layunin nito, magpatupad ng pagtitipid sa enerhiya at kontrolin ang paggamit ng fuel sa panahon ng kakulangan. Pero, hindi doon natapos ang problema. Upang maibsan ang epekto ng mahal na langis, napilitan ang gobyerno na umutang sa ibang bansa. At sa kalaunan, ito rin ang nagdala ng malalim na krisis sa utang noong kalagitnaan ng 1980s. Sa madaling salita, ang oil crisis ay hindi lang tungkol sa gasolina. Ito ay nagsisimula sa mas malaking hamon sa ekonomiya. At hindi lang ito nangyayari minsan. Noong 1990, yan naman ang Gulf War. Tumaas ulit ang presyo ng langis at noong 2008, umabot sa pinakamataas ang oil price sa buong mundo. Pero biglang bumagsak dahil sa global financial crisis. At noong 2014, nagkaroon ng oversupply, bumaba ang presyo. At noong taong 2020, dahil sa pandemic, halos tumigil ang mundo, bumagsak ang demand sa langis. Ibig sabihin, ang presyo ng langis ay hindi stable. Ito ay nakadepende sa giyera, ekonomiya, at global demand at supply. Fast forward tayo sa kasalukuyan. Noong 2020, dahil sa Russia-Ukraine conflict, muling nagkaroon ng problema ang supply ng langis. Resulta, tumaas ang presyo ng gasolina, tumaas ang presyo ng bilihin, lumala ang inflation. At hanggang ngayon, ramdam pa rin natin ito. Mas mahal ang pamasahe, mas mahal ang pagkain, mas mahal ang pang-araw-araw na gastos. Dahil ang Pilipinas ay umaasa pa rin sa imported na langis. At kahit anong mangyari sa ibang bansa, direkta itong tumatama sa atin. Kung mapapansin mo, paulit-ulit lang ang kwento. Noon at ngayon. Pero pareho ang problema. Iba ang panahon, pero pareho ang epekto. Kapag may gera, tumataas ang presyo ng langis. Kapag tumataas ang langis, tumataas ang presyo ng lahat. At sino ang pinakaapektado? Tayong mga ordinaryong mamamayan. Kaya ang tanong, may paraan pa ba para makaiwas sa ganitong krisis? Ang sagot, unti-unti, meron. Maraming bansang lumilipat sa renewable energy, electric vehicle, energy efficiency. Pero sa Pilipinas, malaki pa rin ang depende natin sa langis. Kaya hanggat ganito ang sistema, mananatili tayong vulnerable. Sa huli, ang oil crisis ay hindi lang kwento ng nakaraan. Ito ay babala na ang bawat pagtaas ng gasolina ay may domino effect sa buong ekonomiya. At sa bawat piso na dadagdag sa presyo, may pamilyang nahihirapan. Kaya sa susunod na makita mong tumaas ang presyo ng gasolina, huwag mong isipin na simpleng pagbabago lang yan. Ito ay bahagi ng mas malaking kwento. Kwento ng ekonomiya, kwento ng global na sistema, at kwento ng bawat Pilipino. Sa bawat presyo, may kwento. At tungkulin natin intindihin ito. Ako si Joseph, isang sari-sari store owner. Ito po ang ating mini podcast na pang 34. Hanggang sa susunod.